Papatayin natin sila. Ha? Papatayin natin sila, bandam. Tita, wala na, hindi na ikaw yan. Tita! Tita! May pupuntahan tayo dito na isang teacher, 29 years old pa lang, lisensyadong teacher. Kaya inalapit po mismo ng ating butihing Vice Mayor, si Vice Mayor Dang Mamaril. Isang haplos mo lamang ay gagaling na ako. Kaya Lord, wag mo po akong pababayaan sa laban ko na ito. Huwag kang mag-alala. Sayang-sayo pa din ako. Mahal na mahal kita. Kabayan, papasyalan natin yung dinulog ni Vice Mayor Dang Mamaril Macaraeg, Vice Mayor ng Malasiki, Pangasinan. So, madam, papasyalan natin dito yung... Bas na yun? Hindi, Ano? yung dinulog ni Vice Mayor sa atin dito na Inulong ni Bas na yun? nawala daw sa sarili. Ay, ito siya pala. Ma'am Mary Jane, good morning. Hello po. Good morning po. Yan. Pwede makipagkwentuhan sa'yo? Opo. Ay, pwede. Opo kayo. Makipagkwentuhan kami ni Bandam. Kilala mo si Bandam? Bandam? Mm-mm. Akala ko siya si Daddy Frankie. Bandam pala. Ay, Daddy Frankie. Kilala mo si Daddy Frankie? Opo. Ay, kilala mo siya. Nakaupo dun sa tricycle po. Sa kulong-kulong po. Sa kulong-kulong. Opo. Nakaupo siya doon. Opo. Bakit nasabi mong bad? Bad kasi kinukuha niya yung tao kapag sa picture. Kinukuha niya yung tao. Oo. Kung sino mang may picture na buhay, kukunin niya. Ganon siya. Ganun ba yun? Opo, ganon po siya. May picture palang bad, ano? Opo, may picture na bad. Diba, bandam? Bandam, papatayin natin sila. Ha? Papatayin natin sila, bandam. No. Bad yun, huwag mo silang patayin. Kaibiganin natin sila. Kaibigan? Ano yung naaalala mo, Ma'am Mary Jane? Ba't naiyak ka bigla? Kasi kaaway pa sila. Kaaway mo sila. Yung mga picture. Mga picture, kaaway mo. Anong ginagawa sila? Anong ginagawa nila sa'yo? Binabantayan nila ako. Binabantayan ka nila. Kasi pumunta kami dito, Ma'am Mary Jane, kasi tumawag sa amin si Vice Mayor, si Ma'am Dang Mamaril. Tsaka nag-usap kami ng team, tsaka ni Daddy Frankie, na pasyalan ka daw namin. Kumustahin ka namin. Kung totoo nga ba yung panawagan sa amin sa kalagayan mo, ano? Yung lola ko po, na hindi po matahimik. Lola mo. Opo. Asan yung lola mo? Andyan po siya po. Nakikita mo siya ngayon dyan, si lola? Opo. Hindi siya matahimik kasi pinatay siya. Pinatay siya. Oo, dun sa gripo. Sinong pumatay sa kanya? Binaril siya. Si Kuya, Kuya Peter. Yung pong inalagaan yung bata. Yun din po ang pumatay sa kanya. Inalagaan niya si Kuya Peter, tapos, Tapos yun din po ang pumatay sa kanya. totoo ba yun, Ma'am Mary Jane? Oo, totoo po yun. Sinasabi ko po yung totoo. Nakita mo? Tita! Tita! Tita, wag na magaganyan. Lola na. Tita! Tita, wala na, hindi na ikaw yan.
Ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat at kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito mga kababayan, may pupuntahan tayo dito na isang teacher. At ayon pa sa aming nakalap na impormasyon is 29 years old pa lang, lisensyadong teacher. At eto naging problema mga kababayan, nagkaroon daw siya ng depresyon. Bagamat hindi pa kompleto lahat ng ating impormasyon. At kaya kami nandito ngayon mga kababayan dahil yung ating kapatid na nagkakaroon ng depresyon ay inalapit po mismo sa atin ng ating butihing Vice Mayor, si Vice Mayor Dang Mamaril. Vice Mayor, maraming salamat. Kung mapapanood mo man yung video ito, salamat po. At isa kami sa naisip mong lapitan. Isa kami sa pinagkatiwalaan mo na mapuntahan or matulungan itong ating nasasakupan or isa nating kababayan na nangailangan ng tulong. At syempre mga kababayan, para maging maliwanag, maging maayos, puntahan natin, samahan niyo po kami. Once again po, shout out po kay Vice Mayor. Tara guys. Hello po. Dito po ba yung yung teacher na na-depress? Saan po? Ayan. Pwede kami tumuloy, Nay. Magandang umaga po, Nay. Pakilala lang po ako. Ako po si Daddy Frankie. Kumusta po kayo, Nay? Anong pangalan ni Nanay? Si Pina Libre, sir. Ilang taon na po si Nanay? Magsi 67 sa April. 67. Nay, pwede ako pumasok? Pasok na kayo, sir. Nay, kaya kami nandito po, ibinalita po ni Vice Mayor Opo, sir. ang nangyari sa inyong anak. Opo, sir. Yan. Ilan po ba anak nyo, Nay? 6, sir. 6 sila. Nasaan po yung 5? May asawa na, sir. Nasaan po sila, Nay? Yung 2 nasa Baguio. Yung isa sa Bayambang. Andyan yung isa, sir, sa kapitbahay na kapitbahay. Saka pang-anim yan dyan, sir. Ang Pang-6 po. Tama po ba yung nabalitaan namin, Nay, na lisensyadong teacher po yung anak nyo? Opo, sir. Gaano na po siya katagal na nagkasakit? Nung November, sir. Last November pa lang. Opo, sir. November, December. December, January, February. Mag-aapat na buwan, sir. Mag-aapat na buwan pa lang. Okay. So, bago siya magkaroon ng problema, nagtuturo na po ba siya? Nag-ano lang, sir, yung extra lang. Kasi nanganak yung pinalitan niya, 3 buwan lang, sir. 3 buwan pa lang siya nagtuturo. Opo, sir. Sayang naman. Ilang taon na po yung anak nyo na 29, sir. 29 pa lang. Opo, sir. May pamilya na po ba siya? Wala pa, sir. Sayang, no? Sa pagkakaalam mo na, bakit po siya nagkaroon ng... Saan nagsimula yung sakit niya? Noon, sir, nasa Maynila siya, mayroon siyang boyfriend. Opo. Nakasama yung, pangalan niya Benji. Tapos binalik niya daw, yung break to. Tapos nagkaroon siya ng, bagong boyfriend. Yun, doon lang pinainom ata siya ng ewan ko, sir, kung anong pinto niya. Pinainom siya ng... Ewan ko kung nag-inom daw sila. Saan sila nag-inom po? Doon sa boarding niya, sir. Saan boarding house? Saan lugar po? Sa Pasay, sir. Sa Pasay. So, ibig sabihin na, after niyang nakapasa ng teacher, Opo, sir. nasa Maynila sila. Oo, nag-call center, sir. And then, Pagkatapos siya nang nagturo diyan 3 buwan, siyempre wala na siyang trabaho. Pumunta ng Maynila, nag-apply ng call center, natanggap naman. opo. Kaya nag-call center siya doon. Tapos yung katrabaho niya, yun nga, ata sila ng relasyon. Naano pa niya sa Facebook, nakakasal nila, naman, wala naman. Ikakasal sana sila. Pero hindi, wala, sa lang niya, yung isip lang niya. Sa isip lang niya. Parang siya Gaano po siya katagal sa Maynila na nirahan? Ang dali lang, sir, nung bago siya na ganyan. Bago pa lang sa Maynila? Mga July. Pero noon, tumira na rin sa Maynila, pero umuwi na siya nung
nagturo dyan. So may mga kamag-anak po ba kayo sa Maynila? Wala sir. Wala. Pumunta lang talaga yung anak nyo doon para magtrabaho. Tapos nag-boarding siya. Nag-board lang. Ilang buwan po siya bago bumalik dito? July nung pumunta siya sa Maynila. Maynila, Tapos sir. July. Tapos November siya na ganyan. Oh, July, August, September, October, November. Almost 4 months pa lang bumalik agad dito. Tapos sir. Pagbalik niya dito, Nay, anong naramdaman niyo sa kanya? Ano nangyari? Pwede bang ikwento mo yung... Parang yung iba na yung mga tatanungin mo, iba na yung sinasagot niya sir. Pero kilala pa naman kayo. Kilala sir. Asan po ang asawa niyo, Nay? Lumabas sir, gumagawa ng mga sirang ventilador. Ah, yun po ang hanap buhay Oo, niyo. sir. Wala naman, hindi naman siya lalabas, wala kami kakainin. So, nung hindi pa nagkasakit, ano pangalan ng anak niyo po, Nay? Mary Jane, Mary Jane. Nay, nung hindi pa nagkaroon ng sakit si Mary Jane, paano niyo po ilarawan si Mary Jane Mabait yan, bilang anak? mabait yan sir. Ano ang tungkulin niya sa inyo po? Pag nagsisildo rin siya, nagbibigay din. Ah, binibigay niya ang sweldo niya sa inyo. Hindi naman lahat sir, nagbibigay ng ganyan, 1,000, 2,000 yan. Kasi mali lang naman yung sweldo niya. Ilibin lang atang yung kinsinas niya. Okay. Paano ngayon yan, Nay? Paano kayo nabubuhay? Wala nang trabaho si Mary Jane. Wala nga, hirap na nga sir. Yun nga, lumalabas yung asawa ko para magkaroon ng pagkain. Magkano kinikita po ng asawa niyo? Kahapon, nakakita lang siya ng 200. Ilang taon na po ba yung asawa niyo? Handa siya si 21 na. Okay. May edad na rin pala, no? Ano rin, Ngayon, Nay, syempre, nung nakatapos sa pag-aaral ang inyong anak, nakakatulong na sana hanggang sa nagtrabaho sa Maynila. Ngayon, umuwi siya sa inyo na siya na mismo inaalagaan ninyo. Oo, Ano po nararamdaman ni Nanay? yung malungkot sir. Gaano po kahirap bilang isang ina nagkaganyan ng anak? Imbis na akong alagaan niya sir, siyang inahalagaan ko. Mula nung umuwi siya dito, Nay, tapos nagkaroon siya ng sakit, hindi nyo na po ba siya dinala sa paggamutan? Dinala sir namin dun sa sa Bindok, sa Dagupan. Opo. Mula ng November. November. Dinala nyo siya nung November. Opo, sir. And then? Sa December. Andyan yung check-up niya sir na parang... Dinadala nyo siya monthly? Monthly sir, monthly. Okay. So, anong sabi doon? Yung nga, nariresitahan siya ng tinatanong yung mga ginagawa niya. Opo. Kung ano niya. So, may pagbabago naman po. Parang wala sir. Itong huli, parang tumapang na siya. Pumupunta na sa mga bahay-bahay. Nagagala? Nananakit sir. Ay, nananakit Kaya tinali siya. Ay, nakatali na Oo, siya. nakatali na siya sir. Tinali nyo po. Pinatali ko dun sa malungkot kasi nananakit sir, saka nagbabasak sa bahay. Saka po, madaling araw umalis. Madaling araw alis. Binasag niya nga yung salamin ng bintana niya para makatakas. Pero kumakain naman siya sa tamang Ayun, oras. masarap yung pagkain niya sir. Anong pangalan niya ulit, Nay? Si Pina sir. Hindi, yung anak niyo? Mary Jane. Mary Jane. So, pwede ba kausapin namin siya, Nay? Pili sir. Tara mga kababayan, mga samahan niyo po ako. Hi, Mary Jane. Kumusta na si Mary Jane? Hindi po maayos. Bakit hindi maayos? Nangihina po. Nangihina ikaw? Opo. Anong trabaho ni Mary Jane dati? Nanggaling po ako sa call center. Galing ka call center, Opo, at nag-substitute teacher po. substitute teacher. Opo. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Dahil po siguro po napagod din po ako sa trabaho. Kasi pagpupuyat po kasi pag sa call center. Nagpupuyat ka sa call center. Panggabi po ang trabaho. Panggabi. Opo. So, ilang oras ang trabaho mo sa gabi? 8 oras po. 8 hours. Opo. So, after 8 hours, di ba dapat matulog ka sa araw? Opo. Kasi hindi po ako nakakatulog sa araw. Gaano ka ba katagal sa call center? Matagal po. Halos 3 taon po. 3 taon. Opo. Di ba dapat nung naramdaman mong mahirap ang magpupuyat, dapat nag-switch ka sa other job? Opo, kaso wala po kasi ako mahanap. Kaya
tinuloy ko na lang po yung trabaho ko na yun para po makapadala po ako ng pera. Kanino ka nagpapadala? Kay nanay po. Oo nga, nakausap ko ang nanay mo. Nangihinayang sila sa'yo kasi sabi nila, teacher ka daw. Opo. Halos umiyak yung nanay mo sa nangyari sa'yo. Opo. Ako po kasi ang breadwinner dito. Ay, Diyos ko po, oo, nasabi ng nanay mo, ikaw sana yung inaasahan ng nanay at tatay mo na tutulong sa kanila kasi 71 years old na yung tatay mo, tsaka yung nanay mo matanda na. Matanda na po si tatay. Paano ngayon yan? Hindi ka na pagtrabaho. Paano yung nanay at tatay mo? Yun nga po, kawawa po sila pag wala ako. Hmm. Okay. Pero alam mo naman yung nangyayari. Medyo po, Ano ba talaga nararamdaman mo? nahihilo po ako. Nahihilo ka parati? Tapos parang meron pong malagkit sa ulo ko. Parang hindi ko po ma-describe. Hindi mo ma-describe yung Opo. nangyayari sa'yo. Opo. Dapat nilalabanan mo yung yung depression na yan, no? Opo. Nagpe-pray ka ba? Opo, nagpipray po ako kada gabi. Anong pangalan mo? Mary Jane po. Okay, Ate Mary Jane, ako si Daddy Frankie. Opo. Kaya kami pumunta rito dahil sinabi ni Vice Mayor na mayroon tayong kapatid, which is ikaw yun na nangangailangan ng tulong. Opo. Gusto ka sana namin tulungan, pero sana tulungan mo rin yung sarili mo, no? Opo. Ano ba yung gusto mo or anong pangarap mo bilang anak? Anong pangarap mo sa iyong nanay at tatay?